9. Ang bilis talaga ng araw, ang bilis din ng oras, at ang bilis naman. Parang kailan lang Enero. Ngayon, ilang araw na lang, ilang tulog na lang. February na po. Papi! Magandang Huwebes, Tito Peri, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Tama po yung sinasabi ni Tito Peri, ang bilis ng panahon at 30 na po ng Enero. Ang kulit nyo talaga. Oh, Kailan pa ba ako nagkamali? Kundi nung kunin ko lang kayo. wala ka namang choice whether you like it or Or else. else. Hinahanap si Albert bilang kanlale. Sabihin mo kung nasaan. Nasa labas po yon, magre-report sa atin mamaya. Bakit hindi ba siya pwede mag-report kung nasa loob? Pwede, hindi na siya magre-report. Magsasalita na O siya. yun, sabihin mo, magre-report mula sa labas ng himpilan. Oo. Ang swerte naman niya. Tumutulo ang aircon. Buti na lang wala ka, Albert bilang kanlale. Malamig ngayon, papi. Hindi masyadong naiinitan. Oo naman. Oo. Pero mainit sa labas. Siyempre. Oo. Ganyan-ganyan. Kaya yan po ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Kaya ingat po kayo. Remember, wala na kayong K, wala kayong dapat K. Ano ibig sabihin nun? Wala Sakit. kayong kwarta, dapat wala rin kayong karamdaman. Agree, papi? Correct. Bigyan mo ng pera. Palitan po ng piso sa dolyar, 58.38. Ang yen, 0.38. Pound, 72.96. Hong Kong dollar, 7.50. Pera ni Pacho, Canadian dollar, 40.62. Ang pera naman ni Doms at ni Tin sa Singapore, 43.43. Pera ni Paring Abel at Maring Lu Mendoza, Australian dollar, 36.73. 154.89 na Bahrain dinar. Yung mga nasa Saudi at nagtatrabaho, ito po ang palitan ng piso sa Saudi, 15.56. United Arab Emirates drum, 15.89. Ang euro ni Senyor Raul Lico Paquino, 61.26. Ang Korean won, 0.0407. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Magandang umaga kay Pastor Miguel Morales, kay Gold Araw, Rom Bernardo, Alma Tayag Panlaki, Oliver Patawaran, Agnes Pamintuan, at yung mga tiga Lakeshore, etong Mangyo family, si Architect Nestor, BJ, at yung mga friends natin dyan sa may City Hall ng Angeles, sila sa CIO, City Information Office. Saan yan? That's sa Angeles City. O di banggitin mo sa St. Peter. St. Peter. Hmm. Peter. Hmm. Sino St. Peter? Sus Mariosep, ang alam mo kasi memorial plan, hindi yun. Arnel P. Oh, ano apelido ni Arnel? St. Peter. Yan na. Now you're talking. Umayos ka. Wala akong kasama ngayon. Baka pagtabuyan kita dyan. Kami ng dalawa ni Engineer JC. Kaya ni JC yan. Naman, gising. JC. Oh, iiling-iling si JC. Hiling-hiling na siya. Boy Santiago, yung mga nakikinig at nanonood sa atin, pwede naman silang magpadala ng kanilang mga mensahe. Opo, padala nyo na. Pati mga magbe-birthday. Okay na? Okay. Si Boy Santiago po ang babati ng mga birthday greetings maya-maya. Boy Santiago, alam mo ba nung 30 ang Enero, 2002, ito po ang death anniversary ni Joaquin Sara Cabicting. Pinanganak po siya ng January 6, 1909. Sara B. Cabicting Joaquin, nagturo po sa Far Eastern University at yang mitatag kitang karelang Dramatic and Theater Guild anyang March 15, 1934. At ini kapatid na nitang National Artist for Literature, Nick Joaquin. Yapin po'y Sara Cabicting Joaquin. Ano na kaya ang Arthur Cabigting ini? Sana kamag-anak na. Okay. Sana mapera yan. At wala rin Cabicting, papi. Meto nga C na. Meto nga K. Okay. Uling po yung kabampangan talaga. Original, letter C po. Wala tayong K. Ang K, nasa K. Ito, Boy Santiago, hindi ba niya Holy Angel University. Center for Kabampangan Studies. Pamanimuna ng Robbie Pangan. Tanting, go! Enero at 30 naman, 1970.
Sumugod sa Malacanang ang mga estudyante at manggagawa at nagsagawa ng protesta. Hinarang po sila ng mga riot police at Metrocom at naging madugo ang demonstrasyon. 6 na estudyante ang namatay at yun po ang simula ng mga serye ng demonstrasyon na tinawag na First Quarter Storm Protest sa rehimen ni President Ferdinand Marcos. May isang lihim si William Shakespeare. Meron siyang isang lihim. Itong si William Shakespeare. Bukod sa pagiging writer, siya ay isang switik na negosyante. Ano ang ibig sabihin ng switik? Boy Santiago sa English. Ito yung tuso. English nga. English? Tuso. Tusukin kita dyan. Shrewd. Oh, spell. Ah? Spell. Sweetik. Shrewd. Oh. Ano? Spell. Shrewd. Oh. Sweetik na nga eh. Sus Mariosep ka, pinapa-spell ko. Balo ko pinapay- na yung spell na kanyang kikayan. Astrud. Aguinaldo. Oh, game. Ano? Astrud. Oh, yun. Shrewd. Ano? Paano? Oh. Shrewd. Turuan mo sila paano mag-spell. Wrong Yan. spelling wrong. Ganun Oh. ba yun? Oh, naman. Oh, game. Tama ba yun? S. Oh, okay. Oo. Mm. R. Anong R? Kulang. H. Ulitin mo. S. S-H. Oh. R. Oh. E. Mm. U. Anong U? Walang U yun. Ganun. D lang. Lagyan mo ng W. W tsaka D. Oh. Okay. So, ulitin mo yung salita. Shrewd. O, sa susunod mo nang gagamitin yun, hindi mo kaya. Sige. Sweetik na lang. Sweetik. Alam mo kasi kung bakit. Bakit? Abay, nagtatago siya ng mga butil, malt at barley. Oh. Kapag nagkakaubusan na sa palengke, binebenta niya, abay, sweetik nga. Oh. Ang kanyang kinita ay ginagamitan naman niya ng lending activities on the side. Oh. Ang galing ah. Money lender. Yan, kaya pala may kupasing 5-6, papi. Yan pala. At sa kabila ng malaking kinikita, ay hindi siya nagbabayad ng tax. Sweetik nga talaga. Sweetik. Kaya Sobra. kinasuhan siya ng gobyerno ng tax evasion noong 1598. Uso na pala ang tax evasion. No? Kala ko bago-bago lang. Kamag-anak ng Al Capone yan. Pwede. Pwede. O, yung susunod. Papi, basahin mo. Bakit walang Down syndrome sa Iceland? Hindi. Bakit walang... Down. Hindi. Meron. Bago yun. Bago... Bakit may? Oh, bakit na rin? Ulit. Bakit walang may Down Yan. syndrome sa Iceland at Denmark? Okay. Dahil po yung mga buntis ay sumasailalim sa Down syndrome screening. Aha. Legal po ang pag-aaga sa mga fetus na matutoklasang positive sa Down syndrome. Alright. Mga 92% ng mga buntis ang pumapayag na agasin ang kanilang anak kapag naging positibo na sa screening. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng Down syndrome? Ito yung may kapansanan sa Oh. itsura, sa pag-iisip, yung mga batang Kaya kinakailangan, Boy Santiago, planuhing maigi yung pag-aanak. minsan kasi nasa gumagamit ng mga gamot yung mga... Maraming factors maraming yan. factor. Kamukha halimbawa, kung ikay 50 na, doon ka palang nabuntis. Oh, yan, may Malaki ang mga rin yun. posibilidad na gano'n. Oo. O kaya, meron kayong lahi. No? O kaya, halimbawa, nasa pagpapalaki din yan ng magulang. Akala mo lang, Boy Santiago, madali yung magbuntis eh. Seconds lang eh. O, pero paglabas ng bata, yun na ang simula ng 9 sakripisyo. months din yun. Yes. Yung iba nga, 7 lang eh. O kaya si JC, 8. Ha? 9 yan, 9. JC, nasa pamilya niyo ba yung hindi kayo ganong katangkaran? Si Jeans, kita mo. Kasi si JC, mga 5'11" to eh. Minus 5. May discount, no? Ay, papi. Yamjen Gonzalez, si Jing Cabosing Aldior, Ben Melder Rosario Manabat, si Jomar Pantig, Cristel Relos, Danny Gabiola, si Deng Laos Paule, Ryan Sawal. Kasama na si Renato Ocampo at Tom Sawyer. Sana po pakabiyayan tayo ng Art Kenny Pampanga. Yan. Uy, Art Porcelain. Kasi, kaya na magparamdamin ng tao nga ito. Sining. Kwalta na siguro, no? Tama si Tom Sawyer. Mga okay siya.
Talaga? Kailan ba kami nagkita? Nagkikita ba kayo? One time, Sabi matagal-tagal na mo, rin. i-update niya yung picture niya sa akin kasi yung nakalagay sa picture niya, apo niya. Oo, so ha, pare. Oh, pare bago na yan. Balo mo, Boy Santiago, Oh. malungkot yung balita. Bakit? Itang anak na nitang akaklase kong high school. Bakit naman? May hanguya biya kay nakanamo. Oh. Gilbert Frisco Sarmiento. Gilbert. Anak ni Loretta Frisco Sarmiento. Ito po ay 47 years old lang, papi. Di ba lagi nga natin pinag-uusapan, normal na ang mga anak maglilibing ng kanilang magulang. Sa Oo. katandaan, probably. O nagkasakit. Oh, pero kung yung nanay o tatay ang maglilibing sa anak, malungkot talaga, no? Naman, oo. Kaya nagkaroon ng mga komplikasyon daw si Gilbert, kaya po siya ay sumakabilang buhay. Nasa 118 San Pablo, Mexico, Pampanga. Balami San Pablo, no niya, papi. San Pablo, Mexico. Mexico. Kaya balik San Pablo. Adwata na. Malapit sa kanugatang RML Enterprises. Nandun ang kanyang mga labi. Wala pang announcement kung kailan po siya ililibing. Ay balo ko Mexico, tatagal ay architect Alex Tumangken, Para, mayor. bakit? Balo ko naman ni Architect Ariel Bonus. Tatagal Kaya ang may konsyan. nag-line up. Kaka-line up din. Wow. Yun yung Vice Mayor daw. Side steron. Yun. Yan. Oh, pero itatanong na Benigno Bonus. Siguro kapitan. Ay, magparam daw ka raw, engineer. Nahanap ka ni Boy Santiago. Oo. At saka itong sila, sino bang mga konsihal nila? Wala ako listahan eh. Oh, Kasi wala sa akin yung Comelec. Perry Dizon. Yan. Aha. Yan. Mm. Yan. Sila Sikat. Sino yung sikat? Ludet. Ludet Sikat. Sabi Oh, kabisa. Mas balo ko pag isagi ka. No, wala ka listahan yan. Oh, Wala yun, ka diba? listahan yan. Oh. Oh. Sino kalaban? Sige nga. Ang kalaban Oh. ay Ang mayor sa kabila, sino? Rodin Gonzales. Rodin Gonzales. Ako, wala ko listahan. Wala ka listahan. Sino vice mayor niya? Doc. Doc Pangan. Ano ang pangalan ni Doc? Doc Pangan. Ano ba pangalan ni Doc? Sus, Mariosip ka pala. Kapangan ko yun, so I should know. Oo nga. Sino? Oh. Sino, Ha? sino? Dr. Jonathan. Jonathan. Oo, si Alam mo na. Doc Jonathan Alam pala na yun. this. Oo. Mag-time check ka, mabuti pa. Alas 9:15 na po ng umaga. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Ang paggamot at pa-ospital, ang benefits ay dagdagan. More and better, dapat better, Abi better. Abi Binay, Abi better. Edukasyon di lang libre, world class pa. Dapat better, Abi better. Abi Binay, Abi Binay, Abi better. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama pa rin si Boy Santiago, Perry Pangan, and Albert Lacandale na nasa labas, nagtatrabaho. Hindi siya in spirit, ha? In the Kaya spirit. mag-report ka, Albert. Oo. Baguhin ko yung kategorya mo. Tawag na. Kasi meron tayong mga kasama si Albert ngayon na gusto nating makapanayam sa Himpapawi. Oo. Ay, Boy Santiago, kumusta kalagayan ng panahon sa inyo kagabi? Okay lang, hindi Oh, umulan? okay, di Malamig? naman umulan, malamig mo yung hangin, alam mo na. Pero yan ang nakakasakit. Ang dami po ngayon na may mga sipon, may ubo. Si Boy Santiago po, ano na to, perpetual na po yan. Kakambal na po Boy Santiago. Ako minsan tinatamaan din, tao rin lang po. Hindi po ako 100% ngayon, 95.1 lang. But the show must go on. Naman. Kasi walang babati sa inyo kung dispalinghado kami ni Papi. Papi, bate. Oo, yung mga taga-subaybay po natin. Sa Facebook. Sa and, Facebook, yung mga oo. nag-text pa po. Kamukha ni Edna Katanghal Nabong, ni Dario Cunanan, itong mga
Yang Morning Jen po. Gonzales, yung mga huling nagpadala ng kanilang mga... Ipadala na po ninyo ang inyong mga mensahe. Yes. Kay Poy Santiago, Aha. kinakamusta ka ni Mayor Ayoli M. Pineda na Santa Rita. Ay, magandang umaga po. Papakisabi kang tamboy, good morning. Kasi hindi siya nawawala ng pinapadala sa akin na mga mensahe. Ang gagaling papi. The deepest desire of your heart. Those sown among thorns are another sort. They are the people who hear the word, but worldly anxiety, the lure of riches, and the craving for other things intrude and choke the word. It bears no fruit. Galing po yan kay St. Mark, chapter 4, verse 20. Our merciful Lord, help us to be open fully to your holy word, so that the seed of your word will be planted deeply in our hearts. May we always reject the many lies and deceptions of the world, so that we can be freed of the anxieties and fleeting pleasures of life. May we seek only the deep and sustaining delights that come from a life fully given over to you, so that we will live in the peace and grace of your holy will. Jesus, we trust in you, and God is good all the time. Amen, papi? Amen. Ay, magandang umaga kay Vince Tanglao, kay Alex Del Rosario. Kumusta ka raw, sabi ni Popong Salas. Oy, Popong, no? At kamusta ka rin daw, sabi ni President Frankie Villanueva. Sino At si yan? Among Deo Galang. Sino yan? Ha? Hindi ka rin niya kilala? Oo. Alam niya. May Frankie? At alam niyang walang namamagitan sa inyo. Alam niya yon. Lalong walang namamagitan sa iyo at yung kapatid niyang Dean. May Din. Kilala mo itong kapatid na, kay Ateneo. Cesar. Oo, Cesar Villanueva. Din ng law At yun. itong presidente ng CCA, Villanueva din. Ganun? Ay, baka lang hindi mo alam. Kasi walang matino sa'yo kundi si Chris Villanueva. Hirit ka pa. Kasi manugang mo yon. Manugang mo ba yun? Hindi. Yun ang anak mo. Si Nova. Nova ang anak ko. ang asawa ni... Dan Villanueva yun. Hindi, pinaghalo ko lang yung Chris Villanueva. Oo, Tony Sinamban. Ayan, magandang umaga kay Mark Rodriguez na nakikinig sa atin. Regular na tagapakinig natin. Yan. Salamat. Oo. May tumatawag na. Pwede sagutin mo. Sagutin na yan. Gusto mo, pauwiin ko na yan ayusin mo muna, JC, para makausap ni Boy Santiago. Alin dito? 2? Oo. Ayan. Sino yan? Sino na yan? Albert B. Lacanlale. Good morning. In spirit. Magandang umaga sa iyo, Mr. Boy Santiago at Mr. Perry Pangan. Hindi ako in spirit ngayon dahil nagpa-check na ako ng attendance para ma-absent ako eh. Nasaan ka ba, Albert? Nandito tayo sa Barangay San Roque, sa bayan ng Santa Ana, Pampanga. Okay. Nandito particular dito sa tahanan ni dating board member, Engineer Dinan Labong. No? And nandito siya ngayon, kasama natin kasi may kapihan siya, breakfast fellowship with the members of the media, particular yung Central Luzon Media Association Pampanga Chapter. At narito po si Engineer Dinan Labong para makahuntahan natin kahit na ilang saglit lamang. Mayor Dinan. Hello. Mayor. Hello. Good morning po. Boy Santiago at Perry Pangan. Kumusta po? Ay, mabuti po. Magandang umaga, Tatang Boy at Tatang Perry. Masaya na umaga po sa inyong dalawa at sa mga tagapakinig natin. Ay, basta kausap ka namin, Mayor, laging masaya ang mga taga Santa Ana. Ay, salamat po kasi masayahin po tayong tao at hindi ako magdudulot ng kasawian at lungkot. Gusto ko palaging masaya. Correct. Napakagandang inspirasyon yan, Mayor. Mayor, kumusta ang ating mga kababayan dyan sa Santa Ana, Pampanga? Ayos po ba sila? Ay, ayos na ayos po sila, Tatang Perry, kasi yun nga, dahil nakatira na tayo dito at madalas napapasyalan ako at napapasyalan ko naman sila at yun nga, bilang isang pinagpipilian dito, kumakandidato tayo bilang alkalde alam ng taong bayan. Opo. So,
tayo lubos na gumagawa ng maganda at namamasyal tayo, nagpapakilala tayo, kaya masaya lang po sila sa atin. Eh, lahat ng nakakausap ko dyan, kilalang kilala ka na eh. Mas tiga Santa Ana ka pa raw kesa sa ibang mga taga Santa Ana talaga. Eh, yung mga ibang kandidato pala dyan, parang magpeperya, pagka piyesta lang, dun bumabalik. Kayo pala, matagal na umiikot sa bayan ng Santa Ana, ano po? Opo, actually, Tatang Perry, 2 taon na po tayo umiikot at 2 taon, halos 2 taon na po tayo nakatira dito. Tayo po ay naninirana talaga dito sa atin, dito sa aming bayan dito sa Santa Ana. At halos po yung mga kababayan natin na gusto makadaupang palad tayo at mamasyal sila sa atin kung may magagawa tayo at maitutulong. Pumapasyal po sila sa atin. At ako po ay nagkukusa na tuwing may okasyon at mga at nakukubida nila tayo. Talagang pinapasyalan ko po sila para ako ilubos na nila makilala. Oh, Mayor, Mayor na tawag ko. Bakit? Alangan naman tawagan mo. Alangan naman tawagan mong Vice Mayor. Ang in-play niya sa Comelec. Mayor, alba ito si Boy Santiago. Albert! Boston Mayor ka, Boy Santiago! Gagutiyo! Mayor Dinan, yung pong naipangako yung mga hospital dyan, may lote na kayo. Tuloy-tuloy na yan. Opo, Tatamboy, actually, kuminsan nga, binabatikos ako doon sa, na madalas daw nadidinig sa mga kumakandidato, lalo na ng panahon ng halalan, na sila ay nagsasalita na magpapagawa sila ng ospital, nagsasalita na magpapatuloy sila ng mga eskwelahan. So, tulad po ng naipangako ko at naibulgar ko sa publiko, tayo po ay una pong ginawa ko, nakiusap po ako sa mga kinaukulan, sa national government, sa Department of Health, na kung pwede tayong mabigyan ng ospital kung sakaling tayo po ipapalarin na maging alkalde ng bayan. Ang pagsabi po nila sa akin, bigyan ko lang po sila ng lupa pagtatayuan at matutulungan tayo. Yun po ay ginawa ko. Bumili po ako ng lupa at idudulit po sa aming bayan para pagtatayuan po ng ospital. Ganyan din po ang State University ang DAPSU. Nakipag-usap na po ako sa ating presidente. Kung sakaling po ako po ipapalarin kung pwedeng pa-satellite ang DAPSU dito sa aming bayan sa Santa Ana, yun po ay mangyayari kung mabibigyan ko lang daw po sila ng lupa. Kaya po bumili po ako ng lupa ng 2.2 hectares, idodonate ko po sa aming bayan para intended sa 2 proyektong yan. Kaya po nasasabi ko, dahil po yun ang pinangako sa akin ang kinangkulan, na magtatayo sila ng eskwelahan at government hospital, magbibigay lang po ako ng lupa. Yun po ay sinunod ko. Bumili na po ako ng lupa at pagkatapos ng eleksyon, yun po ay do-donate ko sa aming bayan para pagtatuyan ng 2 proyektong yan. Yun po ay totoo. Yun po ay gagawin ko. Hindi po sasabihin ang hindi ko po kayang gawin. Kaya yan po ay makikita ng mga kababayan ko kung bibigyan po nila ako pagkakataon. Kaya yun po mga katunggali ko, nasasabi nila, panahon lang daw po ng halalan, yun po ay nasasabi ko dahil nasasabi daw po ng mga ibang kumakandidato yun. Yun po, hindi ko po sinasabi na dahil namumulitika. Sinasabi ko po, kung ako po ipapalarin at bibigyan ng pagkakataon, makikita na po yung 2 proyektong yun. Hindi nyo nga ipinangako, ginawa nyo na nga po May lupa Ginawa ko na po, bumili na nga po ako ng lupa. Oo. So building na lang ang itatayo. Yun nga po, magpapatayinan po ang gobyerno. Tayo lang po ay mag-initiate na gagawin ko lahat ng mga dokumento at yung mga dapat gawin para maitayo po ang 2 proyekto yun. Kung sakali po, ako na ang alkalde ng bayan. Oo, kasi yung connection nyo sa DOH, yung connection nyo sa DAPSU at saka sa national government, yun ang pwedeng panghawakan katibayan na yun na ipangako nyo, matutupad. Basta bigyan lang kayo ng pagkakataon yan sa may bayan ng Santa Ana. Tama po kayo, Tatamboy. Kasi nakita nila ako po yung naging board member ng matagal dito sa ating probinsya. Pero hindi po alam ng marami. Ako po yung naging national officer na kung saan ay umupo ako sa national bilang pong national president ng Provincial Board Members League of the Philippines. Naging treasurer po ako ng ULAC, ng Union of Local Authorities of the Philippines, kung saan nakasama ko po lahat sa mga nanungkulan. Marami po tayong koneksyon sa national. Mga undersecretary, mga secretary, mga governor, mga congressman, at mga senador. Kaya po sa totoo lang po,
sisingit ko na sabi ko ng senador. Opo. Yan po ang ating isang magiting na congressman na si Congressman Marcoleta. Ako po ay isang malapit na kaibigan niya at ako ay ginawang campaign manager. Bilang po Kapampangan at kalain natin Kapampangan, sana po si Congressman Marcoleta matulungan nila dahil po sakaling maging senador yan. At susugardiin ko po, makakatulong po siya sa atin dito sa ating lalaligan. Malalapitan po natin yan pag maging senador yan dahil napakalapit ko po dyan. Kaya po sinakampanya ko na si Senador Dante Marcoleta, tulungan po natin para senador. Isang Kapampangan na pwede natin pagmalaki. Balang araw. Maraming salamat po at congratulations. Ingat-ingat po kayo. Maraming salamat, Tatamboy. At pagkalam ko, magkita-kita tayo dito kasi nandito yung mga kapatid nating media na magkakaroon po kami ng parang kainan lang na samahan kami dito at sana makapunta kayo dito kayong dalawang tataperi para kahit na paano po magkakasama-sama tayo. I-reserve po ninyo yung kape at almusal namin. Yan nga po, almusal at kapean lang dito sa amin. Salamat, Mayor. Ingat po kayo. Maraming salamat, Tatang Peri, at maraming salamat sa iyo, Tatamboy, at sa mga tapakinig at mabuhay po kayo lahat. Si Albert! Albert. Albert. No. Kumakain na ako ng masarap na pinritong hito dito tsaka bagong gatas ng Albert, kalabaw. meron ba dyan sa mga kakampi ni Mayorable Dinan Labong kasama nyo? Wala siya lang mag-isa kasi inimbitahan niya kami dito sa kanyang bahay para sa isang almusal. Okay. Ngayon, para magkaroon na rin ng konting kwentuhan, kaya sinama na rin yung ating mga kaibigan sa media. Pagkatapos mong mag-almusal, tumawag ka uli sa ating himpilan. I-announce mo kung sino yung nasa lineup niya. Papaano natin mamaya. Alam, So, alam mamaya namang magkakaroon nakikilibre ka lang ng live almusal, feed sa iba't Trabaho ibang ka. mga Facebook account ng ating mga kasama sa Central Luzon Media Sige, Association. maiksi lang. Sino Vice Mayorable niya? Mamaya, ikukwento ko lahat sa inyo. Nagtanong pa doon sa kasama Kukunin sa natin bahay. yung buong pangalan nila para marinig ng ating mga taga-subaybay. Kasi makiramdam lang kanong ngayon pag-ipag-gritso kay po kang Albert. Ngara. I-greet natin sila lahat mamaya. Sige, langutan mo na pa yung kakanan mo. Hindi ako makapag-isip ng maayos dahil napakasarap nitong pinihanda. Alam ko, sa susunod, piles na lang ang ibibigay sa iyo ni Mayorable Labong. Maraming salamat, Albert Lacanlale. Buhay ka pa. Okay. Thank you. Salamat. Time check, Boy Santiago. Alas 9:30 na po ng umaga. Manibat kingatsan mo, alang panayang pamanyese, babantening kalusugan, proteksyon mo, ramdam ko, ikang ginulis, king kakong pangatawo, pawali ring turo mo, mayap kong Pilipino. Nananalay, ikaing munang kabul, mumunang pantunan. Nananalay, king kasakitan, ika'y tunay mamiyelina. Nananalay, ing sulunan ning bale at ning balen, Nanay Party List. Number 38 sa balota. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday mula po sa Laos Group. Birthday ngayon ni Ramilo Madueno ng Carworld Pampanga, Gilbert Durna ng Carworld Marilao, John Paul Dasig ng BMW Pampanga, at si
Pauline Zenit Vicente ng LGHI CFA San Fernando. Happy birthday! Kasama si Architect Gilbert Coronel Sikat. Happy birthday! Pinababati ni Glo Lozano ng Mabalacat City ang kanyang kamag-anak na si LV Samson Yumul. Happy birthday at sana raw babusog mo sila. Lahat po na may mga birthday, padala nyo na po kay Boy Santiago para mabigyan natin yan ng pagkakataon. Eto, birthday ni Marlids Teodoro, Jesse Ocampo, kasama si RV Manarang, and sino pa to? Yan, si Doggerland. Happy birthday! Sana marami pang birthday. Ay, Boy Santiago, bigyan mo kami ng balita dyan. Balita. Meron ka ba? Meron. Una ako. Sige. Nakapagtala po ang City Health Office ng San Fernando, Pampanga ng 14 na pinagsususpetsahang kaso ng hand, foot, and mouth disease sa 7 barangay mula Enero 1 hanggang 25. Ayon po sa City Health Office, ang mga kaso ay naitala sa Barangay Bulaon, 5, Baliti, 1, Calulot, 3, Dalapas Norte, 2, Maimpis, 1, Quebiawan, 1, at saka Sagin. Sino ang City Health Officer natin sa San Fernando? Papi, would you know? Bago eh. Alamin mo nga. Alamin natin. Kumbiday mo kung ano ang ginagawa nila para maiwasan to. Halimbawa, nakakita sila sa isang barangay. Pinagsususpetsang ito ay may hand, foot, and mouth disease. Oo. Ano ang unang-unang gagawin? At saka yung sa City Agriculture and Veterinary Office. Oo. yan. Para malaan natin, para hindi na ito lubaganap. Tama. Kasi ito raw ay pangkaraniwang nasa 10 taon pababa ang pwedeng magkaroon ng hand, foot, and mouth disease. Although, syempre, meron ding mangilan-ngilan. Blisters pala ito papi, pagka ito'y lumabas sa katawan mo. Takasan ng butlig-butlig kayong kapampangan. At eya mo kano ka rin tao. At eya mo rin ba't ka rin hayop. Reti, papi, remember dati yung mga may hand, foot, and mouth disease, mga hayop lang, baka, kalabaw, etc. Nalilipat na sa tao. Sipin mo yun, Boy Santiago. Sa balita mo? Eto, lusot na po sa ikalawang pagbasa paano kalang palawigin ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan mula 3 hanggang 6 na taon. Ang House Bill number 1127 ay mayroon din mong probisyon na nagpapahintulot sa mga halal na opisyal noong Oktubre at 30, 2023 na manatili po sa kanilang mga posisyon hanggang Mayo 2029, puwera na lamang kung ang mga ito ay matatanggal o masususpende sakaling masangkot sa irregularidad. Sakaling mapagtibay po bilang batas, pagsasabayin ng pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan election tuwing 6 na taon, umpisa po sa Mayo 2029. Samantalang nanilimitahan ito ang dalawang magkakasunod na termino ang mga opisyal ng barangay, habang ang opisyal ng SK ay maaari lamang maglingkod ng isang termino. Ang nasabing panukala po ay niyakda ng 8 mambabatas o 48 mambabatas kabilang po. Yan, mangupit na ka na naman. Ayan, 48. Sabihin mo na 48. Kabilang po si Speaker Martin Romualdez na target na maipasa sa ikatlo at uling pagbasa bago ang adjournment ng sesyon sa Pebrero 7 upang bigyan daan ang kampanya para sa May 2025 election. Nabatid na inaprobahan din ng Senado ang bersyon ng panukala na nagtatakda naman ng 4 na taong termino para sa SK official. Mukhang taliwas, ano? Alin? Sa Congress, 6. Senado, 4. Ikaw, kunyari, ano ka? Kung Senado ka, ilan? Mag-uusap yung dalawang yan. Ano nga, kung ikaw nga. Gagawin ko ng 6. Bakit? One time na lang yan. So, wala na re-election nyo? Wala na. 6 years, parang presidente, ganon. Oh. Always remember, Boy Santiago, ulitin ko lang para tayong sirang plaka. 4 years is too short for a good public official. 6 years is too long for a bad one. Yun naman po, uuobligahin natin yung mga opisyal. Wala Puro tulog pansitan
Gusto lang nila yung posisyon pero ayaw nilang gampanan. Dapat dito sa provision nito, bigyan ng listahan ano ba yung kakayanan ng isang opisyal na habol. At saka dapat ayusin din, Papi, ang pagpili. Tama. Kasi kung sinong nakakakilala, mas higit sa lahat, yung mga tiga-roon. Sino ba yan? Baka naman dati namang wala yan eh. Umuwi lang sa atin dahil halalan. Hindi alam yung... O ano kay niya? Oo. Hindi niya nga alam kung ilan ang populasyon. Hindi niya nga alam kung anong demographics ng kanyang barangay. Hindi niya nga alam kung anong kabuhayan ng mga tao ron. Kahit na ngayon. Ang itatanong niya, siya magkano yung babayaran? Ano? Di ba? Kasi ngayon, Boy Santiago, kung ikumpara mo nung panahon mo, nung panahon mo, ilan ang barangay service dyan sa San Jose? Noon wala man eh. Kita ba yan? Oo. Kung may sasakyan si Kapitan, kaya bisikleta, kaya motorsiklo, yun ang gamit niya, right? At saka hindi na yun. Hindi naman yung taong mahabol. Parang pinipilit na ikaw na ang... Parang Rotary, ganon. Oo, ikaw na ang hinahanap ng katungkulan. Ikaw na magtiniti del barrio. Nung panahon mo yun, ngayon, ano na nangyari? Wala na. Anong meron? Nagbabayad para iboto sila. See? So therefore, they buy their powers through their money. At tapos ano mangyayari? Sorry na kayo. Correct. Ikaw, let's go down to that level. Ano ba ang pangunahing problema ng mga local officials, particular sa barangay, sa kanilang nasasakupan? Give me at least 3. Pangunahing problema? Maski hindi pangunahin. Pangalawa, pangatlo, okay lang sa akin. Basura. 1, okay, 2, ano pa? Yung mga nakaparada sa kalsada. Okay. Na sasakyan na nagiging istorbo po. Sa gumagamit. Maraming sasakyan, walang garahe. Ano pa? Yung susunod po, yung mga kakalsadahan hindi po napapagawa ng mga barangay. Bakit? Kung wala man po kayong pondo, dapat mairepresenta nyo ang barangay ninyo sa probinsya, munisipyo, o sa national government. Ang pension order pala, hindi problema? Isa pa yun. Kapitan ka, alam mo ba kung ilan yung addict sa inyo? Dapat alam mo. Alam mo ba kung sinong alcoholic sa inyo? Alam mo, dapat. Alam mo ba kung ilan yung walang hanap buhay sa inyo? Pati yung mga senior citizens. Number 2. Yung may sakit, yung wala. Number 2, ano ba ang kabuhayan doon sa barangay mo? Yung pangunahing kabuhayan. Eksakto man do. Kasi kung maraming jobless, maraming jobless. Sigurado yun. Puro kalasing lang yan. Naglalaro ng basketball tapos nag-aaway. Kasi hindi sila productive. Now, kung ikaw ang barangay captain, Boy Santiago, ihanda mo yung plano. Lalo na kung ikaw ay 6 na taon dyan. Diyos ko po. Ang tinatanong mo kagad, magkano kikitain ko dyan, pare? In 6 months? Sige, 10%. Kukolektahin ko yung basura dyan sa... Pare, magkano naira kayo ng barangay natin? Pare, sige niyan. Kaya kung ako halimbawa, ang mayor, Boy Santiago, kakausapin ko sa bayanan. Alam mo sabihin ko? Ano? Nasa inyong mga kamay ang kinabukasan ng inyong barangay. Mas kilala ninyo kung sino yung mga nagpipresentang maging barangay captain at barangay council. May tama ako, malaki tama ako. Malaki tama. Okay. Eto ngayon. Pagka pumalpak yan, huwag niyo ako sisisihin. Kayo pumili dyan. Nako. Tama? Ngayon, tama na naman. maglagay ka ng forum dyan. Ipa-organize mo kay Boy Santiago. Pasumpain mo sila. Susumpa. Kasi kung hindi, sila isusumpa mo. Kap, ano po ba at pakilatag lang po ang balak ninyo sa ating barangay kung kayo po'y mabigyan ng pagkakataon? Mangangako o ipapako? Malamang ikaw. Dahil madalas kang mangako, puro ka pako. Kaya ang tawag sa iyo, Mr. Nail. Kasi napaka-importante nun. Huwag mo sabihin sa akin, Boy Santiago, umahabol ka ng kapitan. Tatatlo lang ang kilala mo doon sa barangay ninyo. May tama po ba ako? Mali po yun. At hindi rin naman din po nakukuha sa popularidad dyan. Popular ka nga. Popular ka rin sa pagtatago. Madali kang lapitan, mahirap kang hanapin. Dami pong nakakalat na basura ngayon. Huwag mo kanilimutan, Boy Santiago. Meron tayong mga barangay, hindi lang dito sa Pampanga, okay, sa ibang mga lugar. Parang na siyang maliit na bayan. Tama o tama? Tama. Barangay Dolores sa City of San Fernando, Pampanga. Malaki o malaki? Malaki. Maraming business establishment. Yes. So therefore, yung ira ng barangay, malaki-laki, pwede mong magamit.
para sa kapakanan ng barangay, correct? Aha. Ang barangay Balibago sa Angeles, malaki o malaki? Malaki. Ang barangay Dao sa Mabalacat, malaki o malaki? Sobrang laki. Sinasabi ko sa iyo. So, wag mo idadahilan sa akin kung ikaw isang kapitan na, boss, wala ho tayong magagawa kasi kakapiranggut po. Kaya po tayo may problema sa basura. Kung ikaw ay barangay captain, alam mo gagawin mo, Boy Santiago? Tumawag ka ng pulong sa sangguniang barangay. Correct. Ilista mo kung ano yung mga number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na problema. Lagyan mo ng time frame. Ano yung priority yan? Yes. Mag-assign ka na isang kagawad. Committee on Health ka, Committee on Sanitation, Committee on blah, blah, blah. Dito ka. Meron kang monthly report. Sino dyan ang pasaway? Monthly? May monthly? Meron ka matatanggap sa akin monthly. Dahil magaling. Sabi ko, yung barangay ni Engineer JC, tularan nyo yung barangay ni Boy Santiago. May monthly. Wala kang makikitang basura. Pati siya, tinatapon na siya kasi mukha na siyang basura. Ang daming basura ngayon. Incentive lang yan, Boy Santiago. Gagawa ka ng paraan because you're the father of the barangay. Hindi pwedeng iasa lahat yan sa local government unit. Siyang godfather? Oo naman. Hindi yung ninong ka lang sa binyag tsaka sa kasal. Hoy! Pagkatapos, Boy Santiago, kung ikaw si Barangay Boy, Barangay Captain Boy, pag tinanong kita, halimbawa, Sarap pakinggan. Kap, ilang purok meron po kayo dyan sa inyong Barangay San Jose? Ilan po, ganito, ganyan. ilan po yung walang trabaho? Yan. Pagkatapos, ilan po yung buntis ng mga nanay dyan? Nako. Okay? Ano po ang inyong listahan doon sa mga nangungupahan sa lugar ninyo? Na hindi taga-riyan. Okay? Na hindi residente. Yung mga lumipat po dyan, kalimbawa na JC Regala, meron na po ba sulat dyan doon sa pinanggalingan niya? Na siya Tama. walang iniwan na utang doon sa dati niyang apartment? Wala siyang Na siya hindi barumbado? Walang kaso Na ron. siya hindi mayabang na tao, simple lang po, walang kaso? Malibang sa trangkaso? Baka mamaya sinisingil po ng kanyang landlady o landlord sasaksakin pa. Ay, balitaan mo lang yan. Konti lang yun. Ito ang mas marami. Ano. Dumating yung Bombay na kamator. May dalang monoblock. Alak pang pera May yan. dalang termos. Lakon mo na pa yan. Mga tipong gano'n. Yun Saka- ang mga transaksyon. Saka ito namin sabi yan. Tapos ito, pag tungkol sa Diyos, No. tungkol sa pag-aaral ng mga anak, Nako. puro tamad pumunta. Pero pag sinabi mong atintaw kitang Kariboy Santiago po sakla ang pong kwaho. Mare ka na pa magatian ka rin na. Balitaan mo na ako. Panyugal na ka pa. Sino mo ko balaton na kaya na? Yan, tayo mga Pilipino. Tama o tama? May Tama. tama si Boy Santiago? Ang laki ng tama niya. Anong tamang oras, papi? Alas 9:45 na po ng umaga. Good news, Kamalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe's special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama pa rin si Boy Santiago, Peripangan, and Albert Lacandale na nasa may misyon. Ay, walang misyon kasi misyon meron. Nasa San Roque. Tama? San Roque, Santa Ana. Oh, Laksa, good doon sa morning. residensya ni Mayora Mall. Dinanlabong. Yes. Ito, Boy Santiago, para... Sino yan? Para magkita na kayo. Engineer Benigno Bonus, good morning daw, sabi ni Boy Santiago. Aba, papagrit na Abong Poy Fair. Ayun. Trabahador nung Ariel. Yar kita. Kitek! Good morning. Michael Kabigting, good morning. Jen Aldana Manyo, si Louie, Maya Paoras po, si Marins Conanan Hazel, Ellie Del Rosario, Maya Paoras po, at Maya pa Abak. Salamat po kayong pamakiramdam yun. I-review mo silang maigi para walang magseselos at magtatampo sa iyo, Boy Santiago. Oo, si Abel Antonio, magandang umaga. Ay, ipadala mo yung email, Abel, at kami na mag-i-email do sa kaibigan mo, ha? Ay, magandang umaga kay Vincent Tanglao. At kumusta ka raw? Sabi ni Kid Tino. Ring sa bell, papi. Oo naman, oo.
Alam mo ba, Boy Santiago, na ayon sa survey, Na survey. marami pa rin sa mga Pilipino ang nagkukunwari lang. Saan ka mo? Saan? Bakit nagkukunwari? Na nakukulangan sila. Nagkukulangan sa pera? Lahat. Tanungin kita. Oh. Nung panahon mo, ilan ang may telebisyon, washing machine sa inyong barangay? Alamang washing machine ganito. Television lang mo, black and white. Okay. Makipanalbela rin. Okay. At mas marami ang bisikleta kaysa motor. Oh. Agree? Agree. This is in comparison. Pero kutnan mo rin nga luwatang kabalen, sabihan na kaya masakit imbye. Operate niya color TV. See? Niya refrigerator. May niya problema washing sila bimbalen ng kareso, kulang na rin saksakan. Tama o tama? Tama. Kaya ta panahon mo, pilang kayong ating frigidaire. Alam mo rin frigidaire. At hindi rimla. Wow. Pilang kayo? Di taklar. See? So yung gawa ng mga biyema kanita, Boy Santiago. Baka sinong puro keng kay. Iluto na ng misanan itang para patingapon. Oo. Bakit? Wala na ko mga LPG ganito, kaya lang gagamitan nyo ng uling kusot. Correct. Ang pumakakutod ko pantanamang kanita. But things have changed. Nag-evolve na po lahat yan. Tama po. Everything now is made easy with a flick of a finger. Kaya panahon mo, Boy Santiago, bukod kayo mag-sign na Manal Bay TV at niya remote control ng TV yung black and white. Ala naman. Wala. Talakad ka pa, Buyalis me. Pati Anya may gupisa kami kaisip. Nanuran channel den TV. Mapinala mo. Mapinala mo po. Channel 2, siguro. Channel 7. Di sen may pa yung channel 9. Oo. Kapat 13. 30 ilan na rin. Ito mo. Ala. Kaya radyo. Ala ng kaliwa. Ika may gupisa ka kayang AM. AM. Correct. Ngayon po, pangkawasan ng podcast. Di ba? Ating nalingay itong metong, papi, itong Spotify. Di ba? So marami ng mga platforms. Ngayon, otang nga ngayon, magreklamo na po mo rin ng tao. Sa kanumbye. Kanina, na-monitor ko. Ang gandang malita, pero masama. Bakit? Maganda pero masama? Dadagdagan daw ng 750 pesos ang daily wage. Na 200 pesos lang, sobra naman 700. Kasi nga 500 yung tinatanggap. Tapos 200. Wala ka pang kaltas doon. Ngayon, kung lalagyan ka ng 200, doon kukunin yung kaltas. Di ba, wala rin? Ngayon, ito, di ba lagi ko sinasabi? Huwag nang taasan ng sweldo, basta gawing mura ang lahat ng bilihin. Ang tanong, bakit ngayon pong eleksyon nyo naiisip yan? Ay, natural. Obvious ka ba? Nagkakano ka rin ka? Embaling Malilyare? Embaling Lakad? Speaker? Naman. Naisip niya. Aba, Joseph ka pala. Diyos ko. Patapos na po yung term ninyo. Hindi pa. Hindi, as congressman. Sabihin mo. As congressman. Hindi, ang sabihin mo, patapos na po yung session ninyo. Last na po sa Feb 7. Magbe-break na po kayo sa A7. Kakampanya na kayo. Tapos naisip nyo, 200, idadagdag nyo. Kinonsulta ba nyo yung mga employer? Yan ang problema. Diba? Ang naiisip nyo kasi, magugustuhan ng tao yan, ng mga laborer. Natural. Yung 200, ang laki-laki po. Ang laki naman ng panahon. Pero bakit nyo lang po naipahayag yan? Abay, syempre nga. Ikaw na nagsabi. Ikaw mo maganda sa'yo minsan. Tanong mo, sagot mo. Yun ang gusto ko sa'yo eh. Galing. Magaling. Sobrang. Sobrang galing nyo po. Hindi na kaya mabuhay kayo o ba't nandyan pa kayo? Hindi na kaya na ng utak ko yun. Alam ko. Ito pa. Pero congratulations sa Angeles ha. Bakit? Ito ho, nag-launch sila ng Angelenyo Alerto 24/7 mobile app. Etong Personal On-Call Guard Interface o POGI. Dami nilang mga ideyang magaganda dyan. Nilaunch po. At ang dami may itang Kape Balwan. Kape Balwan. Saan yun? Doon sa may library, City Library. Sa Luma. Luma, tapat nung lumang City Hall. Hindi, kasi ako tinatanong ko yan sa'yo. Gawa ng one time, napasyal ako sa City Hall. Very rare ako pumunta ron. Nakita ko naman yung mga handicrafts. Nagawa ng mga Anghelenyo. Doon lang sa entrada yan. Di ba? Nakita mo yan? Ang mura. Ang gagaling.
So, sabi ko nga sa sarili ko, ako po kasi, pagpatawad ninyo, bagamat paminsan-minsan po, Inglesero ko, but deep in my heart, I am a true-blooded Filipino and a kafangfangan. Kaya di fuwa ang pangalan ko po, Ferry Fangan, from Pampanga, Philippines. Oo, ito ni-launch kahapon. Ay, nung isang araw. Tuesday ba yun? O, di pa din kahapon. Nung isang araw. Yun, no? Oo, ni-launch to. Kasama si Congressman Carmelo John Lasatin. Dahil ito ho, magre-responde yung mga ambulansya sa mga tawag. Baka ka nagpa-practice na si Kong John, Oh, hindi lang yun. Pati ang Rudy Simeon magtatrabaho 24/7. Yan ang sinasabi kasi si Rudy Simeon, kaya hindi na humabol na councilor yan. Gusto niya paigtingin pa yung city disaster. Oo, gaganda po Mabuhay lang. ka, Rudy. Yan talaga ang kalalagyan mo. Yan ang katapat mo. Kasi dati, membro siya ng walang tulugan. O, sabi mo, 24/7. Hindi na nga matutulog. Ipagdasal mo si Rudy Simeon. Rudy, good morning. Oo. Diyos Ama, salamat po dahil kayo ang pinagbumulan ng lahat ng mabuti sa aming buhay. Amen. Kaya katangaman ng Kapampangan, paidpid, which means to toss about by stumbling like a drunk. Itang paid-paid ka, kaya ka po, tambat kang May lasing niya. naman. Boy Santiago, sino nakapanayam natin sa himpapawid kanina? Si Mayorable Engineer Dinan Pinyon Labong Kasama ng Santa Ana. Albert Lacandale. Talaga? Oo. Okay. Sabi mo. At sino na sa technical department? Papi. JC Galing, ha? Regala. Okay ba ang pinaggagawa ni JC ngayon? Naman. Tingin mo. Sobra. So may karapatan na siya. Meron na. Kasi dahil may karapatan siya, reregaluhan ko siya ng isang cellphone. Oh. Ay. Sa kanya yan. Ba't di niya kiniklaim? Kanina ko pa tinago to bago tayo nagsimula. Ay, hindi naman siya naghahanap. At saka wala signal, wala. Tapon mo nga sa waste can, baka sakal. Naka-duty yan, kaya hindi siya nagsa-cellphone. Hindi pala eh. Sige, di balik ko na lang kung saan ko nakita. Bahala na siya sa buhay niya. Boy Santiago, maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. You are a